uh, we still need to look into the technology that is being attached to the computer. Dati kasi, nung unang panahon, siyempre, baka hindi pa kayo ipinanganak, ang computer lang ay may keyboard, merong CPU, may screen, hiwa-hiwalay pa yan. E desktop talaga, wala namang laptop nung araw eh. Desktop only. So yung keyboard, di ba nakahiwalay din kagaya ngayon. Yung CPU nakahiwalay din, yung monitor nakahiwalay. Hanggang ganun lang. So, para dyan it was described in the earlier part of, shall we say, 80s, that the computer is a replacement of the typewriter. Wait lang class, lipat ko lang yung electric fan. Init eh. Ayan. So, we shall continue. Ngayon, ang computer, kung tutuusin, nadagdagan ng kanyang function. Nagiging telepono na siya, kinakabitan na natin ng telepono, pwede. Kaya may mga IT phone kung tawagin eh. Ngayon, kung walang internet, wala namang telepono. Yun lang ang problema doon. So you can do local area networking, di ba? You can do wide area networking via the computer. So ganun lang yung ating kailangan intindihin sa ating computer technology. But of course, we should know and responsible supposedly on the use of computer para hindi naman ginagawa ang computer for exploitation or for any other activities. So, the computer should help us facilitate our works easier and faster. So in other words, it is a help because it is a technology. Para nung unang panahon ang sinasabi, how do you define technology? So anything, no? Anything that will make our work easier, our work comfortable, di ba? That is a technology. So in a simple way, when we are talking of technology in physics, ang upuan ay technology pala, kung tutuusin. Ang lamesa ay technology. So ibig sabihin, nakakatulong yung upuan pag inupuan mo, siya ay nagpapaginhawa sa atin. Ano kaya kung walang upuan? Nakatayo lang tayo. Di ba ganon? Another one is, yung shampoo pala ay technology. Ganun pala yun, sabi ko. Ang shampoo pala ay technology. Sa madaling sabi, oo nga naman, mahirap maglinis ng buhok at anit kung walang panglinis. So, ganun dapat nakakatulong sa ating gawain. Another one is globalization. So, as office professionals, how do you globalize your work? We start from yourself in the office. You think globally, you work globally. Ano ibig sabihin yan? Pag nasa opisina ka, dapat yung mga ginagawa mo, kahit hindi man kagandahan yung posisyon mo, hindi mo gusto, gawin mong parang global ang dating. Diba? Iniisip mo na, itong gawain ito ay
pwede akong matanggap sa Australia. Itong performance kong ito, katumbas ng ginagawa sa Amerika. Eto na nga, napunta ka na sa Amerika, napunta ka na sa Europe. Hindi ka mahihirapang mag-adjust kasi you are already in the environment of a global village. But the only problem with globalization is that the poor countries are getting poorer while the rich countries are getting richer. Ngayon, sabi diyan, ang hirap habulin yung konsepto ng globalization. Pero hindi siya lumang usapin. Noon pa man din meron na yan. May mga import, may mga export. Diba? Pati tao nga ini-import, ini-export eh. So paano yung ini-export yung tao? Katulong, tutors, nannies. Ngayon makakakita ka ng sa Middle East, halimbawa sa United Arab Emirates, may mga managers tayo doon na mga na-hire kahit walang natapos. Ibig sabihin kasi sila ay mayroong pandaigdigang kalidad ng kanilang gawain pang opisina. So, it is interesting to note that even if we were not able to finish our course in the past, that is why you are here. Diba? Kasi you were not able to finish your studies in the past. Still chances, no? There are still chances that you will improve more, no? If you would like to improve. But of course, diba, that is your own goal. No? Ano bang gusto mo? Ma-promote? Kaya ka nga nag-aaral? Bakit hindi? Diba? Magkaroon ng iba pang trabaho? Magkaroon pa improvement kung meron kayong business. So you'll be able to improve yourselves. Kasi parang kasalanan naman na kung di kayo nag-improve. Binigyan kayo ng pagkakataon para kayo ay makapag-aral muli. Kaya dapat alam ninyo ang inyong mga ginagawa. Alright, next. So that is globalizing your skill, globalizing your performance. Hindi lang product ang gino-globalize. Mga produktong dinidisplay natin sa ibang bansa. Wala na palang tubig. Ang hirap magsalita, no? Nang natutuyuan ka na ng laway. Wait lang. Okay. Next is focus on technology. Yan. Ando dun yung computer technology and then focus on technology. So, in as much as our offices would like to provide us new and modern technology,
many of our companies cannot afford to provide at once. But of course, they can do that gradually. Maybe this year, accounting department first should be given the privilege to change, and then next, human resource, and then next year, administrative, employees, susunod naman mga boss ulit, iikot lang yung modern technology na pinibigay ng ating mga kumpanya. But of course, including app kasi, pati yung mga app kasi binabayaran na eh. Hindi po pwedeng hindi ka mag-subscribe. Kasi alam nyo naman, medyo mahal. Bakit 57 na kayo? Ano ba nangyari? Baka meron na nakasamang next section. Huwag muna kayo sasali kasi o kaya may mga hindi na nag-leave. Kasi yung iba, ano yon? Check mo nga din, Miss President, minsan. Yung iba kasi, nakapag-in, nag-in lang sa Zoom. Tapos biglang namamalengke na, naglalaba na, hanggang natapos na yung klase, hindi pa tapos yung labahin, hindi na nakapag-leave sa Zoom. Ano ba naman yan? Kaya nga once a week na lang tayo magkaklase. Ano kaya kung papasukin kayo sa PUP? Di ganun yun, ang hirap-hirap. Papasok tayo sa Zoom ng totoo, hindi papasok tayo sa Zoom tapos maglalaba. Ano yan? Meron lang po akong Susunod na, nakikita, which is John Marie ba to? John hindi Marie. inyo. Okay, ganito na lang. Susunod maglalagay tayo ng section. Kunyari, 1-3, Rehuso Haiko. Di ba ganun Haiko, mas maganda? Yes, Sige, maglagay nga tayo ng 1-3 sa unahan. Tingnan mo, may mga hindi magpapalit dyan. Tulog na naman. Oh. Okay, naiintindihan nyo yung ano. Sabihin nyo sa akin kung medyo masyadong malalim ang mga discussion. Dapat naaabot natin yung discussion natin. So it's not be a waste of time if we are talking in the same language. No? Another one is corporate restructuring and downsizing. Alam nyo yun, yung mga bangko na nagme-merge? Ano epekto niyan, Kenneth, pag kunwari ganyan? Nagme-merge yung mga companies. Nagme-merge po yung mga companies, there's more collaboration, so it gets it helps achieving more goals. And also when it comes to the KPIs po, or if say for example may mga deliverables na kailangan ma-meet, so there's easier collaboration between companies. So parang ano no, strong family ties, parang ganyan. Yung mga techniques, iisa na lang, kung anong best practice dun sa isang company, pwedeng ipamana dun sa isa, yung isa namang company dahil nag-merge nga sila, kumpara sabi mo, there is collaboration. But what is the effect on the number of employees? Yan. What is its effect? Di ba pagka nag-merge, Jenny may mga mawawalang employee. Nakakalungkot ano? Miss Amuraw. Oo. Yes po, sir. Oo. As a product of merging, kasi hindi maduduplicate yung work eh. Maduduplicate. Kasi yung dating ginagawa nito, pag pinagsama, iisa ang trabaho, dalawa ang tao. Nag-merge na kasi eh. Di ba? O, yung dalawang presidente ng kumpanya nag-merge. Aanhin mo yung isang presidente. Di ba? Wala na yon. Yung vice president sa kabila, vice president din sa kabila, pag nag-merge, maduduplicate yung work. Ganon din sa rank and file. So, you've got to be very sensitive about it because there is a repercussion on the with respect to its effect, no? May balik.
Nakakatuwa kasi there is collaboration. But nakakalungkot because there are people who will be removed from their present post. May nakalagay sa GC, ay sa chat, ano kaya yon? Okay, thank you, Frezi. No? Layoffs of employees, sabi niya. Sabi ni Frezi Miranda. Nakakabulol naman, Frezi Miranda. Yung ba totoong pangalan? Fresh na fresh. Si Freshy Miranda. Yan. Okay. You can type your ideas, your perspective, your vision on the chat box. And it will be recognized. Okay? Thank you, Kenneth. Thank you, Presi and Miss Amuro. Okay. What about compress works? Yeah. Ano idea nyo dyan sa compress works? Hindi nga ba may mga kaganapan na sa Europe na dahil mahal ang pagpapaalaga ng mga baby, pag may pamilya, ay iniiwan nga nila talaga naman yung kanilang mga anak sa, ano tawag nila yon, yung hindi naman nursing home kasi nursing home sa matatanda. Oo, mga daycare centers. Yeah. Oo, mahal per hour. Ganito, may mga research and may mga realized activities na nangyari sa Europe na if you will be able to finish the task in a lesser number of hours, let's say you are doing that for 8 hours, but you could be able to finish it in 6 hours, you are allowed to go home. Thereby, the remaining hours will be allotted to take care of your children and do household chores. On the part of the company, di ba, nakatulong tayo sa ating mga empleyado. Di ba, nakatulong tayo sa empleyado. Paano naman sa company natin? Anong pakinabang dun sa ganong compress work? Ano ba tawag yan? And then, flexible time. Yan. Flexi time yan eh. Pero sa Pilipinas, iba ang kwento ng flexi time. Balikan natin yun. Balik tayo dun sa tanong ko. Ano naman ang pakinabang ng kumpanya doon sa pinapauwi mo na siya? Diba? Dapat tinatanong natin una yung mga naka-off ang camera. Ano? Siguro bang nandiyan pa kayo? Baka namamalengke, di ba? Riane? Yes po, sir. Saan ba nag-work si Riane? Yung iba natutulog yata. Sales lady po ako, sir, sa cellphone repair shop po sa amin. Home repair? Opo, sir. Oh, Cellphone repair po. Na-repair na niya ng mas maaga. Anong gagawin mo? Pauwiin na. Makakapagpahinga na po ng maayos. Pero kasi po, based on my experience, kapag po maagang natapos, parang yung work na nakalaan para kinabukasan, i-adjust ng boss para mas, alam niyo po, mapadali, mas ma-advance yung magagawang work. Ganun. Yun po. Nako, parang mali yan. Sobrang dami Opo, naman. mali. Dapat may amount of work to be finished for the day. Ganon. Based on, ano naman yan eh. Merong time management dyan, lalo ni mga home repair. Siyempre, nalaglag yung alulod, nagiba yung dingding, yung ganito. Dapat alam nyo na, ano to, 5 hours yan gagawin. Ito naman ay 4 hours. No, 9 hours yon. Nagawa niya in 6 hours. Tapos dudugtungan mo naman ng panibagong gawain. So parang alam mo yun, yung kayod kalabaw ba? Kaya you have to study also. No? Sabihin mo sa boss mo, boss, para tumagal yung mga empleyado natin, aralin din daw natin kung paano. Ayan.
para yung parang reward mo yon sa pagiging maayos at mabilis. Pero meron namang mabilis gumawa, pero bara-bara, hindi maganda. Back job yun. So, ibig sabihin, hindi maganda yung ano niya, yung performance niya. So, yun yung mga kinagagalitan din. Sa ibang usapan niya. Balik tayo dun sa pangalawa kong tanong kanina. O pangalawa ba o alin ba nauna doon? Anong pakinabangan ng kumpanya? Di ba? Wala pang, okay lang kumain kayo walang problema doon. Umiinom kayo, okay lang din yan. If you want to sit with your baby, o di nakamute naman kayo, nandyan lang katabi nyo, okay lang yan, walang problema. Lalo na pag na-miss nyo agad, may mga ganyan Upo ka dito baby ganun ka maingay. Ganon. Alam niyo yung mga bata, nakakausap yan. And I admire all of you. Okay, and then, paano na, balikan na nga natin, parang gusto ni Kenneth sumagot kaya lang hindi makasingit sa akin. Ano pa kinabang Kenneth ng kumpanya? Cost efficiency, tingnan mo. Sa Tagalog. Sir, Sige nga. Sige, yung mga nasa chat box, ang dami. Dito tayo magbasa. Reducing siguro electricity bill. Very, very good. Excellent answer. cost savings po. Ayan. Very good. Stella, Lizelle. Joy, motivated work din daw. Less expense for the company. Wala nang nagpa-plus ng tubig. Wala na nag-CCR. Umuwi na lahat. No? Wala na rin. Pero hindi mo naman din gusto, syempre na, di ba? Depending upon the quality of work. So, kung ako personal, gagalingan ko, aayusin ko, paplantyahin ko para makauwi ako ng maayos. 'Di ba? Hindi yung nagawa mo, Diyos ko, kulang pala spelling ng mga tinype mo, Kim. Mali-mali. 'Di ba? Pagbasa ng boss, Kim, bumalik ka. Mali-mali yung ipapasa na ating report. Na-type lang. 'Di ba? Ni Risa? Na-type lang pero nakakalungkot kasi mali ang tinype. Ayan, sabi ni Jemeline, of course, reduced absenteeism at walang overtime. Totoo yan kasi they meet the deadline earlier. Sasabi kasi, magpepetics yan sabi niya. Kaya, mamaya na yan, before uwian gawin. Alam na niyang uuwi siya in 6 hours na matapos niya yan at the more remaining 2 hours and he or she is allowed to go home. Pagbubutihin na niya yan. Di ba? Pero of course, pagbalik kinabukasan, may problema. Susunod na kinabukasan, may problema. Ikaw ng ikaw ng ikaw. Iba yan. So, hindi ka mapagbibigyan. Alright? So, ayun, meron daw work-life balance. Di ba? Ang cute ng work-life balance. Kasi, kailangan natin yan. Di ba? Kayo nga, parang mawawala yung work-life balance nyo Alam nyo kung bakit? Bakit? Kayo Ipasok lahat na po ng weekend. Ayan, na dapat nagsasamgyupsal tayo. Pero masama din yun. Overeating, di ba? Namamasyal kayo sa mall o sa mga biyanan ninyo, ng mga nanay ninyo. Linggo na lang, kakaunting oras na. Pero anyway, you'll be doing this for 4 years lang naman. Free naman wala naman cost. Di ka masinisingil ng. Magiging worth it din naman po. Alright. Samantalahin. Sabi niyo yung oras kasi binabudget lang natin. Yan. Ngayon. On the chat box, alin ang wala dyan? Sige nga. Mamaya natin balikan, mag-type lang kayo habang dinidiscuss natin yung mga items na nandiyan. For administrative works, you can do secretarial works, diba? Clerical works, nandun pa rin, di pa rin mawawala. For communication, you have to answer the phone, diba? You have to take down incoming at outgoing calls. You have to prepare letters, right?
prepare letters. You have to answer emails, incoming emails. Have to send mails to your clients, to your boss, etc. For records management, what do you think, RJ Cruz? Records management. Do you do that? Yes, sir. May office ka ba? Yes po, sa UP Diliman po, admin po. All right. Bakit ka sa PUP nag-aaral? Lagot ka. Medyo mahirap daw po dito sa UP, sir. Kaya dito po tayo sa PUP. At saka may mga light kaibigan ng po konti. ako. Opo, mas light po ng konti. May mga kaibigan din po ako nag-aaral ngayon dito. Oo. So, sabay-sabay po kami nag-enroll. How nice. Oo. Napunta na ako. Mag-recruit ka pa na marami para masaya. Pero Yes po. ang lalaki ng klase, 50, 60. What do you think of records management? Ayun, sir, yung records management po para sa akin. Syempre makakatulong to lalo na sa admin tasks, sir. Kasi syempre, halimbawa yung mga encoding, yung pagpa-file mo ng mga document, halimbawa may hinanap yung boss mo sa'yo tapos hindi mo alam kung saan mo hahanapin kung hindi ka nagre-record. So malaking tulong talaga to, sir. Sa Okay. atin lahat. So that is still part of your duty. Maski naman ng mga boss may records management din dapat. Alright? Tama ba yun, Judith? Records management. So filing system, retrieval, indexing, di ba? Captioning, ayan, lahat yan part of your records management. Okay? What do you do at work? Sir JC, Jose Carlo, ano naman ang ginagawa niyo, sir, sa trabaho? With respect to word processing. Sa work ko po, Nawala si sir. Saan na nagpunta? narinig po ba ako? Ayun. Okay. Okay Nagulat naman po. din ba kayo? Sabi kanina sa first class ko, tinawag ko. Hala, sabi niyang ganun. Sir, nagulat ako. Sorry, sabi. Ala, ang layo ko sa'yo para magulat ka. Sabi ko. Ibig sabihin, may stage fright. Okay. Pero gawin lang natin light yung mga discussion para experience yan. Anong nangyayari sa opisina? Ito yun. Sharing lang naman tayo. After all, lahat ito alam nyo na. No? One step, 2 step, or 5 steps ahead kayo dun sa mga bagong graduate na mga bata na hindi pa nag-aral ng college. Kayo kasi, naudlot yung pag-aaral, bumalik kayo, meron naman kayong trabaho, yun ang maganda. So application came first before theory. Ito binabalikan lang natin. Alright. Sir JC, ano ginagawa nyo sa word processing? So, sa work ko po ngayon, medyo light po yung word processing, more on ano po kasi, sa call center po kasi ako. Pero when it comes to word processing po, pag na-involve po yan, it's usually po in the form of Nag-lag si sir. hindi po pa ako rinig. Sige lang. Kaya na. Narinig naman po ako. Pagdating naman sa word processing sa work ko po, mostly letters po ito na sinesend po sa mga bagong kliyente. Welcoming them po. Okay. Na welcome. Receptionist. Hindi naman po receptionist, pero ano po kasi financial, Hindi. financial company po yung tinatrabahoan ko. Pag meron pong Okay. bagong kliyente galing po sa financial advisor po, kami po yung nagsasend po ng welcome letter po sa kanila. Okay. O kaya po pag nag-apply po sila ng bagong account at may kulang po, kami rin po yung nagsasend. So advisor ka. Hindi po ako. Sa main Ano office talaga? po. Meron po kasing mga financial advisor po na nagtatrabaho sa mga iba-ibang office. Tapos Okay. yung mga application po ng kliyente nila, sa amin po napupunta at kami po yung nagsasend ng welcome documents po dun sa mga kliyente nila. Okay. So more on the solutions na kayo. Opo. Yes. More on the solutions na. Parang BPO ba kayo? Opo. Alright.
So at least we can now. Alam mo itong mahirap sa inyo eh. At least, bridge natin yung gap. Ito kasing gap sa atin. Kasi ang office administration per se is a very, very wide. No? Kumbaga, itong mga, ano ba ibig kong sabihin? Nakakatuwang isipin na nagsama-sama tayo sa iisang usaping ganito, pero iba-iba yung mga experiences natin. So we have to bridge, no? We have to consolidate all the efforts, all your ideas in one. No? So that is office administration. No? Ang lawak. Okay, reprographics, reproduce. So as we call it, in order to reproduce. Pero hindi na masyadong uso. Dapat nagduduplicate tayo. Kasi meron naman ng email eh. So nasa-save. So doon na, may repository naman, pwede na. Then sharing of the Google Share Docs or what else. So, pwede wala nang. And then computing for numbers, yeah, like those who are involved in payroll system, di ba? Medyo tedious lang yung work, di ba? So medyo ano yan? Medyo, ano tawag doon? Medyo mahirap-hirap din gawain yung ating computing. And others, tingnan natin sa chat box. Oh, meron daw file sharing, organizing files. Parang ano pa? Ano pa mga works na wala? Reception, bookkeeping, and so on. Okay? Marami pang gawain. Can you name all? Sino ba? Yan. Ano bang nandyan? Can you name all? Sulat nyo sa chat box. Alright. Tingnan natin. Ang dami. Bakit pa isa-isa? Dapat tinapay. Ayan, sige. Data entry. Data entry ba yon yung ito? Yung sagot ko ata kanina nila sa outers. Oo nga pala. Sasagot pa rin kayo yung kanina. Ano nga itong tali ng salamin ko? Ang istorbo. Laptop. Smartphone, supply chain, nagkahalo-halo na. Tablet, CCTV. May CCTV ba doon? Parang wala eh. Speaker, laptop, Microsoft. Hindi natin sure kung Microsoft yung nandyan. Gadgets daw, ikaw talaga. Kayla, gadgets nga sila lahat eh. Headset, laptop, office table, smartwatch, signature, tablet. Yan. Yun yung hindi ma-identify kanina. Laptop, table, phone, headset, office chair. Wala nga office chair eh. Nasaan ba yun? Nandito, di natin nakita. Okay, that's enough. Walang printer dyan. May copy pa nga, oh. Lampshade, oh yan. Mouse, printer. Okay, that's enough. Okay. Yan daw yung ating mga gadgets.
Parang may ano lang. Okay. Ethel, will you kindly read? Secretary. The term is derived from the Latin word discernere, to distinguish or to set apart. A secretarius was a person, therefore, overseeing business confidentially, usually for powerful individual, a king, pope, and etc. All right. As office professional, we are also being called as the secretary. Pag secretary, magandang posisyon yan kasi kanang kamay ka ng boss. Kung merong favorite, ikaw yon. Kasi ikaw yung napagkakatiwalaan. So the keeper of secrets. So you will be doing many things. Scheduling, itinerary of the boss, and so on. Ang dami mong pwedeng gawin. Minsan, ikaw na lahat, alam mo na eh. Boss, may pupuntahan kang ganito. May ka-meeting kang ganyan. Eh, sino naglagay sa akin dyan? Siyempre, ikaw yun, di ba? But of course, all activities of the boss will be set with, of course, considering the suggestion of the boss or prior approval of the boss. Actually, So, sir, little yan boss po tayo. ang trabaho ko ngayon. Kaso ang cons lang po niya, minsan pati personal po, is pinapatrabaho na din sa akin ng boss ko. Yes. One way or the other, nakakatuwa naman. Pati pagtitimpla ng kape. Di ba, Jenny Lynn? Po, sir, pati sa kanyang mga visitors. Oo. Alam nyo ba, sa maraming na-approach dahil pagtimpla ng kape na yan. Kaya biro mo yung papamanage siya yung pagkain niya, pinagkakatiwala niya, lalo yung mga boss natin sa mga secretary, undersecretary, mga assistant secretary, yung mga department heads ng ating mga kumpanya. Kumbaga, we play a vital role in the system. And then you are keeper of secrets. Kaya nga, nung unang panahon, inuutos lang yan ng mga ang mga sekretary lang ay nagsisilbi sa ating mga hari at reyna, mga ganyan. Ganun pala yun, ano? Diba? Teresa, anong apelido mo? Lagyan mo nga. Mahihirapan yung taga-check na attendance natin. All right, these are your specialized secretarial work in the medical field, in the legal field, in the educational field. And if you are technical, ito yung mga unclassified. Pag medical, minsan nga, pag doktor, ang boss mo, pag may dumating na pasyente, o kaya kapitbahay mo na lang, sabihin, ganito na lang inumin mo. Lalo na pag lagi mong naririnig sa boss mo paulit-ulit, pwede ka na rin mag-advise. Legal secretary, din yun. Paulit-ulit yung sinasabi ng mga attorney, pati mga kaso, mga ano pa ba, mga legal sanctions. More or less, you are already there, no? Alam mo na. In the education side, makikita mo yung mga deans, mga presidente ng universidad, etc. Okay? And then technical, yan yung mga unclassified works na engineering, yung mga ganyan. Ano pa ba? IT, and so on. These are the factors, no, that affect the nature of work. Yan. Huwag kayong papasok, pwede ba na hindi nakabihis ng maayos. Yan. Kahit sa divisorya nyo lang binili yung damit, pipili kayo ng hindi naman, di ba? Alam nyo naman yung babagay sa inyo eh. Siyempre, kung payat tayo, di ba, may babagay dyan. Kung tayo medium build, may babagay din. Pag large,
titingnan nyo yung hindi masyadong kumakapit sa katawan na mga damit. Alam nyo yun, yung mga shirtings na cotton, masyado kumakapit yan sa balat. So, ibig sabihin, nahahalata yung ating bulky na katawan. Eh, syempre, di ko naman sinabing magpapayat kayo. Wala akong pakialam doon. Basta yung damit nyo na isusuot ay presentable at maganda sa paningin ng marami. Hindi ko konti ang tumitingin class sa atin. Madami kasi office nga yun eh. Okay, do you agree with me? Okay, then in terms of grooming, syempre ako kasi kailangan ayoko ng ano yung face ko yung hindi masyadong ma-makeup na You can't put down. You can't put down. You can't put down. You want to get? nalaglag na disconnect ako. Yes, sir. Oo. Yes, sir. Nagpunta ko doon sa bintana at inano ko. Hindi kasi makapunta sa Globe eh, kasi may klase nga eh. Okay, your grooming is very important. Huwag lang nung nag-apply tayo ng trabaho, doon lang tayo poging-pogi at maganda. Kailangan everyday sa paningin ng ating mga kaopisina. Okay? Pawis-pawis. Dapat laging may tissue para kahit ano, may ayos naman po. Yung ating presentasyon, lalo na kung yung mga ano, corporate talaga, private, o yung ating mga, ngayon kung janitorial naman, di kung saan ka komportable na ano, gawain, ay suot mo. Okay? Very important daw, sabi ni Carol, ang ating grooming. Yan. Tapos, basta wag kayong papasok na nakalimutan mag-toothbrush, nakalimutan magpahid ng konting lipstick, huwag kayong papasok na nangitim yung lips nyo, diba? Ano pa ba? Bakit daw? Ay, meron nang pumapasok. Mag-leave muna yung iba, huwag munang papasok ha. Hayaan mo, pag wala kasing GC eh, kaya hindi ko pa makontrol. Pag may GC na, makokontrol. Mamaya gagawa ako. Kasi kagabi, hindi na ako makagawa kasi 12 o'clock na ako natapos. Next is posture and voice. Nagtatype tayo, hawak natin yung mouse, yung keyboard, nakakuba na tayo. Okay, medyo ayusin natin. Kasi alam nyo yung bakit. Yung spine nyo, kailangan healthy pa rin yan. Okay? Naintindihan natin dyan, Lloyd? Posture and voice. Pagtayo natin, huwag tayong lulugay na parang slouch, upuan, maayos. Dapat meron pa rin yung katanda. Hello? Sir, nawala ka po. Walang Wala po kayo, sir. naman. Tumalasik na naman. Ayan. And then last, personal attributes. Okay. Sir, Teka, sorry po. Hindi po nakashare yung presentation niyo po. Or wait. hindi pa. Nalaglag na, tumalsik na. Okay, last slide na. Ay, teka, naka-under kasi yung video ko, kaya tumatalsik ako.
Okay? And then last, wag na nating nakashare na. Yes po, thank you po. Yes po. Ayan. These are the personal attributes. Being professional at work, come to work on time, diba? Dismiss yourself on time. For ethical behavior, kailangan alam mo what is ethical among others, diba? Hindi tayo nagdi-display ng kung ano-ano. Okay? Loyalty to the company, diyan ka kumikita, pero sinisinaraan mo naman yung company nyo, hindi maganda. Di ba? Pablito, anong apelido mo? Bautista. O, edi palitan mo yan. Apelido muna, and then pangalan. Section 3 pa din po ito. Sir Section Pablito. Section 3 pa ito, wag mo na papasok yung section na iba. Okay? Loyalty to the company, flexibility. 'Di ba? Walang pasok kahapon, bagyo, bumagyo. Pagdating yung kinabukasan, may pasok, yung ginagawa mo yung kahapon naman, ay hindi ganon. Dapat isabay mo yung gawain ngayon at kahapon. Yes. It's what we meant by flexibility. Alright? Self-esteem without sacrificing others. Pwede naman tayong medyo tumaas yung ating konting kumpiyansa sa sarili. Pero hindi naman to the point that we are boasting ourselves to other people. Let your accomplishments speak silently without, eto gawa ko, etong ginawa ko, akin yan. Okay, naiiwasan natin sa company. Let it happen naturally na. Sino may gawa niyan? Diba? Si ano pala, Mary Christine. Kanya pala. Hindi, akin yan, hindi ganon. Diba? Okay na yung nakikita lang ng marami na maganda yung ginawa mo. Then your tact and diplomacy, the choice of words na ginagamit ninyo sa inyong mga ka-empleyado. Human relations, even at the elevator, you smile at people. That is more than good morning. Hindi marunong mag-good morning, pero laging nakangiti. Alin ang gusto mo? Yung nag-good morning na kasimangot o yung walang good morning na laging nakangiti? Pero mas maganda mo. Diba? Nakangiti na, good morning pa. Ganun talaga, may taong hindi pala bati eh. Pero, hindi naman yata maganda kung nakasimangot ka lang lagi. Okay? That is one way of establishing good human relations at work. Okay, yung mga questions natin sa ating chat box ilalagay. Si Heiko ay responsible doon. Pwede naman ninyo akong kausapin sa GC lang. Okay? Alright, that ends our presentation. Okay. Bye-bye, everybody. Bye po, thank you. Bye po, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye po.